Magandang umaga mga estudyante, mga guro, mga administrador, at mga empleyado, ngayon na rin ang members ng Board of Trustees sa pangunguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo Abiyayab. Ito po ay naka-YouTube at ginagawa po natin itong morning devotion tuwing Lunes po. Kaya sisimulan na po natin ang ating morning devotion. Nakikinig din po sa atin ang mga kapamilya, mga Umali and Valeriano and related families sa labas. Ganyan din ang mga brothers and sisters in Christ in several churches, both here and abroad. Also members of my family, my wife, children, grandchildren, relatives and friends following us in YouTube, my friends in Facebook, more than 5,000 of them, and also my daughter Grace in the US with Edwin following us in YouTube. Kaya marami pong nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng YouTube. Ang ating pong morning devotion ay pinamagatang Take Up the Cross. Tama-tama po to sa ating panahon ngayon. Malapit na po ang Holy Week. Next week po, Holy Week na, di ba? So we're still in the Lenten season. Ako nga po si Evangelist, no? Professor Dr. Romeo Umali. At pangunahan po natin ang ating pag-aaral sa pagitan ng isang maikling panalangin. Okay? Makinig lang, ha? Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, here we are again at the start of a busy week. 1 week from now will be Holy Week. It would be easy for us to become overwhelmed at the thought of the mountain of tasks that await us. Help us instead, Lord, to see the opportunities before us, to be thankful that you have given us the work to do and the ability to do it. Thank you for the people we will serve and for those who will serve us. Bless our community, our city. Keep them safe and create bonds of fellowship between neighbors that enhance peace in this world. Bless us too, so that as we go out as a Christian to witness about our wonderful Savior by our life and words. In Jesus' name we pray. Amen. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang title po ng ating meditation ngayong umaga, siguro mga 20 minutes lang to, Take Up the Cross. Ito po ay matatagpuan dito po sa portal sa prayer, no? Pero bago po ako pumunta doon, bayan yung basahin ko ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. So this is the Tagalog version of the Bible para po lalo nating maintindihan po. Marcos, Kabanatang 8, simula po sa 34 hanggang 38 mga talata. Ang pamagat naman po nito ay unang pagpapahayag tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. So tama-tama po ito sa ating Holy Week next week. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil
ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano bang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikahiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Yan po ang ating mga talata dito po sa Marcos, no? Kabanatang 8. Sinimulan ko po sa talatang 34 hanggang 38. Babasahin ko rin po sa inyo ang mga awit, kabanatang 51. Ito po ay tungkol kay David, no? Ito po ay awit ni David upang awitin ng unong mga awit nang siya ay pagbikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Bathsheba. Alam po natin yung istorya ni David at saka ni Bathsheba. Okay? So, pakinggan po natin. Ito po ay mga awit 51. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Ang kasalanan ko'y iyong pawiin, yun din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan. Laging alaala, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubus-lubusan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong nangihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, yung banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag
ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga handog at di nalulugod sa kaing sinunog. Ang handog mo, Diyos, ay karapat dapat. Ay ang pangbababay, pusong mapagtapat. Yung kahabagan, O Diyos, ang Zion at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malagod na ito'y iyong tatanggapin. Yan po ang awit ni David, no? Alam po natin nangyari. Nagkasala siya, no? Kay Bathsheba. Okay? Yun po ang awit 51. Awit ni David. Okay? Tutuloy po natin sa Portals of Prayer. Gaya ni sinabi ko kanina. Ang title po nito ay Take Up the Cross. Ulitin ko, ha? Take Up the Cross. Gaya ng binasa kanina sa Mark 8:34. And calling the crowd to him with his disciples, okay, he said to them, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Yun po yung mga talata na binasa ko kanina. Yun po, sa Marcos 8:34. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So Jesus calls us to it. Jesus yun, no? Yung sasalita kanina, di ba? Nonetheless, Jesus calls us to it. And there's good news here in his call to pick up our cross and follow him. Yun. Yun ang kanyang pagtawag sa atin, di ba? Take up his cross or take up the cross and follow him. At dapat nating sundan siya. Sundan siya. Did you catch it? It's that we follow. If anyone would come after me, Jesus says, he goes before us. So siya po ang ating kasama, di ba? Nangunguna siya sa atin. He leads the way, di ba? Preparing the way. Yun, he's the one preparing the way for us. He willingly loses his life for our sake. So yun yung ating aalalahanin, ang ating i-remember, no, sa Holy Week, no, na siya ay ibinigay ang kanyang buhay para sa atin upang tayong lahat ay maligtas sa ating mga kasalanan. He died on the cross to save us all from our sins. Lahat ng ating mga kasalanan. So he willingly loses his life for us, for our sake, on the cross, and rises victorious from the grave. And after that, alam naman natin, sa Easter morning, siya ay muling nabuhay. By his death and resurrection, he teaches us how to joyfully lose our life every day for his sake. Niniwala ba tayo doon? We lose our life for his sake and for the sake of the gospel, para sa mabuting balita, magandang balita, as we follow him into the world. So sundan natin ang ating Panginoong Hesus sa mundong ito. I don't love denying myself, but I do love Jesus and his cross. Okay, let's pray. Dear Jesus,
Lead us into the world, carrying the cross and sharing a message of your grace. In His name we pray. Amen. Let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. So lahat ng mga nakinig at sumusunod sa atin sa pagitan ng YouTube, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Let the Holy Spirit work in your hearts, no? Habang nakikinig po tayo, gumagawa pong Espiritu Santo sa ating mga puso upang ating maunamaan, maintindihan ang ating napakinggan. Dahil na sinabi ko, ito po paghahanda sa darating na Holy Week. Next week po, Holy Week na. Sa linggo nga po ay linggo ng palaspas. Kaya sana magsimba tayo sa linggo, beginning of the Holy Week. Maraming salamat sa inyo at sana ating Lunes, makasama ko kayo sa ating devotion, morning devotion ito. At ganoon din, inaanyayahan kayo sa Bible study na ginagawa rin natin tuwing Webes naman. Maraming salamat sa inyo. God bless you all.